Service. Welcome. Welcome mo nga ang iyong mga katabi. Patiin mo, welcome. Welcome, you're here. We are glad that you're here. Yan. And, syempre, pati yung nasa ating Facebook Live. Nasaan ba ang ating camera? Facebook Live, yan. Hello. Shout out kay Pastor Joel ng J1 Suri, nanonood yan. Number 1 supportive natin yan, si Sir J ng J1 Suri. Yan. Also, I would like to welcome ang ating bago. First time nila, no? First time ba nila? Yeah, first time nila, no? Yeah, si Yana Lim. Tsaka si JC Kahate. Kahate, right? Right? Tama ba? Kahate. And Baby Alcia. Yan. Tayo po kayo, tayo. Nasaan sila? Tayo nga kayo, tayo. Pati yung baby, tayo. Hindi, yung kayo lang. Yan. Yan po yan po ay apo ni Ima. Yan, anak ni pamangkin ni Brother Rad. Alam niyo 10 years ago nasa kanila kami sa Tarlac eh. Ang liliit pa niyan. Yung mga talagang 2016 'yon ano. Yeah. Medyo maliit pa yan dalawang yang magkapatid na yan. Kalaro ni Boom. Yung mga yan. Ngayon may mga anak na. Sabi mo no time talagang flies very quick. Ibig sabihin medyo umabata na rin tayo, no? Yan, It's 10 years ago na eh, no? Talagang, Welcome, Yana and JC. Welcome to baby, blessed na blessed to sa mga lolang at lolong ito, ho? Talagang ang tuwa at ligaya ng nasa ngiti ni Ima. Ay, talaga naman. Binati ko kanina, Ima, may apo ka na sa tuhod. Talaga naman. Halos itong bumakdive si Ima eh. Sa tuwa. Hindi, sa galak. Sa saya. Okay, so let's start to to declare our J1 culture. Okay? Sana? J1 culture natin. Sabay-sabay po tayo. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I'm a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am partnership with Christ, and I am not extreme. Amen. Hallelujah. So yan po ang ating J1 culture. Oh, welcome nga pala, Yana, sa iyong pamilya. Siguro narinig mo na kami, and this J1 ministry is a full gospel ministry. We only teach and learn here according to the Bible. Tanging salita at pangako lamang ng Diyos. Walang labis, walang kulang ating pinag-aaralan dito. Dahil yun naman ang pangako ng Lord. Amen? So dumako na po tayo sa ating verse for the day. Are you ready? Let's get it on. Sabi nga sa ring. So, dumako tayo. Ana? Yan. Ano ang ating verse of the day today? Yan. Sabi po dyan sa Romans 8:28. Sabay-sabay niyo po nating basahin. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Let's bow our head and close our eyes. Let's pray. Abba Father, maraming salamat po, Panginoon, sa hapong ito, sa araw na ito, Father God. Truly, Father God, nadama namin ang iyong presensya, Father God. Hallelujah. Thank you, Father God. And continue, Father God, Holy Spirit, stay with us. Samahan mo kami, Father God. Ikaw lamang po ang makita. Tanging pangako mo lamang, Panginoon, ang masilayan sa araw na ito. Use me as a channel of your word. Use me as your mouthpiece, Panginoon. Ikaw lamang ang mag-glorified. Only your name will lift up here in our ministry. Continue, Father God, bind every one of us with wisdom and knowledge. Bind together with love, faithfulness, and no weapon forms against us will prosper. Hindi po namin pinapayagan anumang gawain ng kaaway, bagkus ang pagpapala mo lamang ang maitaas, Panginoon, ang matanggap. Balutin mo, Panginoon, ang lugar na ito ng iyong pagpapala, ng iyong pabor. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. So, ang Romans 8, chapter 28 po, diyan po muna tayo mag-start.
Sabi po dyan, and we know that in all things God works for the good of those who love Him. Ano po? So kung babasahin po namin ang Romans chapter 8, ano po? It's about present suffering and future glory. Hindi lang po puro glory. Ano po? Kasi po, sabi po dyan is in all things. So lahat ng bagay, including suffering. Ano po? So, all things means doesn't promise an absence of pain or hardship. So, hindi po ipinapangako na hindi ka makakaranas ng anumang pagsubok. Di ba? O anumang paghihirap. Parang ang hirap tanggapin, ano po? Parang ang hirap tanggapin. Kasi tayo pala dito, dadanas pa rin talaga tayo ng trials and problems and issues. Ano, bakit? We need to accept that we are in the fallen world, but we are not in this world. Makakaranas at makakaranas tayo. Kasi we are surrounded with the enemy. We are surrounded with problems and trials. Ano po? Kaya po sabi doon, ang ibig sabihin po ng all things na binanggit sa ating pong verse na yan, it doesn't promise an absence of pain or hardship. But God uses His trials to build perseverance, character, and hope. Yun naman papasok yung future glory. Ano po? So ano po ang ibig sabihin ng present suffering? Present suffering po, biblically means it's a temporary hardship. Ano po? Pansamantalang paghihirap. Also persecution. Another paghihirap. Ano po? Isa pa is afflictions Christian face in this fallen world. So lahat paghihirap. Ano po? So lahat paghihirap. So, present suffering, it's part of our Christian life. We need to accept that. That's the reality right now. Sabi ko nga, we are in the fallen world. Kasama yan. Kasama yan sa tatahakin natin. Amen? Are you agree on that? Nakukuha niyo po? Ano po? Sabi ko nga, ang present suffering is part of Christian journey. Parte na yan ng buhay natin. Parte na yan ng tatahakin natin. Amen? But sabi nga po sa Romans 8:18, ito, mag-ano tayo? Ano tawag doon? Mag-jump, hindi. Tubalon tayo pabalik. Sabi doon, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will reveal in us. So, walang-wala pala. Aray ko, hallelujah. Walang-wala yan. Walang-wala sa tatahakin nating future glory. Di ba? Kasi ang present suffering, sabi lang it's temporary hardship. So, ibig sabihin ng temporary hardship, daanan mo lang. Wag kang magpakain sa, ano tawag doon? Wag kang magpakain sa pagsubok. Yung pagsubok ang kainin mo para mabusog ka. Hindi nga. Alam niyo, ang short testimony, nung first time kong makausap ang isang woman of God sa Pilipinas when we are in vacation, sabi ko. And alam mo, ang sabi niya sa akin, sa biyaya po ito ng Panginoon. Sabi ko sa kanya, sabi niya, parang ikaw, hindi pa po ako Kristiyano, hindi pa ako 100% na talagang malalim sa pananampalataya. Nakausap ko siya, nag-usap kami about, she's a reverend, Ang sabi niya sa akin, parang tingin ko sa'yo, sabi niya, parang ang gaang ng ang gaang ng mo daw, ng aking pamumuhay. Yan, parang ganun, Alam mo, sinabi ko sa kanya, siguro nga, dahil konting may ego ng konti, kasi I'm still not 100% Christian at that time, Sabi ko kasi po, hindi ko po hinahayaang kainin ako ng problema. Yung problema po ang kinakain ko. Alam niyo, ang sabi niya sa akin, sa pakiramdam ko, parang may yabang ng konti, pero sabi niya parang, that is right. Kailangan pala talaga nating, hindi yung problema ang mamumuhay sa atin, We need to break, the problem. Kailangan nating pala, ibig sabihin na kainin mo yung problema, you need to break it. Di ba? Pwede mo namang pwede mo naman siyang talagang
dumaan sa iyo eh. Huwag mo lang entertainin. Di ba? Yun ang ano eh. Kasi kasama na sa buhay. Sabi ko nga sa inyo, present suffering is part of our journey. We are Christian right now. Yeah, that's part of our journey. Ano po? Ang sabi rin po sa 2 Corinthians, what's sabi ng 2 Corinthians? Sabi dito, 4:17, is that 4:17? Ano? Sabi dyan, no? For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Ayan. Amen? Sabi po sa Tagalog, ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon o natin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Hallelujah! Oh, di ba? Kasi right now, I do believe, even myself, sa biyaya po ng Lord, tayo ay may mga pagsubok sa mga oras na ito. Amen? Yung gumising lang tayo ng umaga pagsubok na yun Kasi hindi mo alam kung ano isusuot mo. Sa mga may bahay dyan, hindi alam kung ano iluluto. Lagi masakit ang ulo, ano mga iaalmusal na naman. Di ba? So, hindi natin namamalayan, the battle is surround us. Ano po? The trials surround us. The issue is surround us. Pero yung maliit na issue yun, pag pinanatili boss sa katawan mo, lalago at lalaki yun. Kaya wag mong hayaang kainin ka nun. Amen? So, dadako naman po tayo. Naintindihan niyo po, it's present suffering. It's about the Romans 8:28. Ano po ha? So, let's go to future glory. Ang sabi po naman ng future glory, hallelujah. In the name of Jesus. Share po kayo kasi talagang hindi ako fluent sa Tagalog ngayon Talagang, hallelujah. So future glory means the ultimate eternal state of spiritual perfection, joy, and full communion with God. So yun po yung future glory. Di ba po? It's an spiritual perfection, joy, and full communion with God. It's the hope of being freed from sin, receiving transformation, and experiencing God's full presence. So yun po ang katumbas ng future glory na ating pong tatahakin. Even that's Book of Romans says it's also ang ibig sabihin ay there is a present suffering pero yung future glory mas mabigat naman. Di ba? Walang-wala sa pinagdadaanan mo Kumbaga sa kuwan, hindi siya mako-compare, di ba? Hindi man lang siya mangangalahati or even 10%. Di ba? Pero sometimes we are human, bakit bumibigay agad tayo, Bakit ganun? Bakit may mga kaprasong trials? Lagi tayong may mga Christian nagbabackslide, sabi nila. Natawa siya, wala kasing S Sorry. Backslide. Parang parang lumipat yung S sa kabila. Hindi, nagbabackslide. Ayan. Babackslide, Hindi, kasi nagtataka ako kasi ako naman po nung araw sa biyaya rin po ng Panginoon na bago ako Noon talagang makarinig lang ako ng usong-uso pa noon yung nagsisimula pa lang J1 ministry. Usong-uso yung natitisod daw Pero nung later on nung natututo ka, lumalalim ka sa pananampalataya. Hindi mo na dapat paniwalaan yung pagtitisod No? It's that. Kasi why? You have the right wisdom and you have the mind of Christ. Yan. Kung may marinig kang hindi kasi hindi kasi lahat ng iniisip natin it's right po. We need to accept also challenge. We need to accept that we are also wrong. Ang kailangan mo lang maitama. Yun ang maganda kasi We need to accept yung pagkakamali natin and then pag-aralan mo kung paano itatama yung mga mali yun. Amen? Hallelujah. So yun po ang meaning. It's the hope being freed from sin. Di ba? Ano ba yung freed from sin? Free ka daw sa
kasalanan. Di ba? Di ba napakasarap noon? And receiving transformation. Isa po yun sa isang mahalaga eh. Yung matransform tayo. Kaya po tayo narito ngayon, nag-aaral ng banal na salita o ng mga pangako ng Diyos. Isa po yan sa goal natin eh. Sa biyaya po ng Lord, isa yan sa goal natin. I believe, lahat po tayo, we want to transform. Mabago tayo. Mabago tayo sa dating buhay natin. Mabago tayo sa dating mga ginagawa natin. Hindi man siya, blink of an eye, mababago ka, but still, mayroong proseso. May proseso na nagbabago ka. Hindi yung proseso na paatras ka. May process na nag-step up ka. Di ba? Hindi kasi po pwedeng just, ano ba tawag doon? Just snap up your finger, no? Kasi hindi po pwedeng nasa first step ka, pupunta ka sa 10. Mababalian ka. So, it's a process. And kailangan lang, you need God on that process. Amen? Hallelujah. So, ang sabi nga po sa Revelation 21, verse 3 and 4, sabi dyan, liliit eh. And I heard a loud voice from the throne saying, Look, God's dwelling places is now among the people. Amen? Ano po ba yung God's dwelling places? Ang God dwelling places pala is not a literally geographical location. It's not. It's not this sanctuary. No, it's not the church. Yung po palang God's dwelling places, yung po yung presensya ng Lord ang nasa sayo. Di ba? Doon ka nagdudwell sa presensya ng Lord. Either where you are. Kasi minsan narorong mistake tayo eh. Narorong mistake, di ba? Kala natin, places means, di ba? The wrong mistake, Ang galing ng Very fluent kasi ako sa sa wrong English, Ayan, sorry sa mga bata. Wala bang translator dito sa ating mga bata? Kasi, sorry my accent and my English, I'm very sorry. Okay, so okay naman sila. Narorong mistake, Hindi, sabi ko yung God's dwelling places pala, it's a sabi ko geographical location. Ano po, di ba? Ano po ba yung geographical location? Yung mga places na ating life groupan or kung anumang ministry, kung anumang gathering na ginagawa natin. But it's not. Di ba? That's a real presence of God. Amen? So, tuloy natin. Sabi doon, God's dwelling places is now among the people. And He will dwell with them. They will be His people. And God Himself will be with them. Yun ang sabi ng Revelation. Yun ang sabi sa future glory na ating matatanggap once we took the right path na ibinigay sa atin ng Lord. Amen? Amen. So, kung mababasa po natin, Romans, kasi ang Romans 8, ito talagang pagka kinuha mo yung isang verses, kailangan puntahan mo yung una eh. Kailangan para mapag-aralan mo mabuti. Ano po? Do not lose hope in times of trouble, for God is working in the unseen. Di ba? Wag kang maratel, wag kang mawalan ng pag-asa in times of trouble. Kasi hindi mo alam kumikilos ang Diyos. Hindi mo alam ang Diyos kalapit mo. Ang Diyos nasa tabi mo. Balot ka ng kanyang presensya. Hindi mo alam. Sabi ko nga sa inyo sa mga nakaraang turo ko, it doesn't matter if you didn't feel anything when you are prayer, when you talk to Him. Hindi rin po mahalaga yun eh. Kasi bakit hindi naman kayang baguhin ng nararamdaman mo ang pangako at presensya ng Lord? Pero yung pangako niya at yung presensya niya, kayang baguhin yung iniisip mo at nararamdaman mo. Amen? Hallelujah. So, don't lose hope in times of trouble, for God is working in the unseen. Ang Romans 8 po emphasizes God's unfailing love and the believer's secured future in Christ. Amen? So,
God's unfailing love. Diba? Sabi ko nga sa inyo minsan matatakot ka, bakit may present suffering? Diba? Bakit? Bakit kailangan pa yon? Pero at the end of that promise, yung pala is God's unfailing love and believers secured future. Sabi mo nga, secured future. Oh, di ba? Secured future in Christ. Amen? Palakpakan mo muna natin yung Panginoon. Hallelujah. So, secured na secured ka. Di ba? Walang kayang makatinag sa'yo. You stand firm. He is your foundation. Yung presence ng Lord, He is your foundation. Hindi kayang gibain kahit anong flood control yan. Hindi kayang tapatan ng mga kabilya ng flood control. Hindi kayang tapatan ng simento ng kung ano man. Because God's presence is your foundation. Pag naka-anchor ka sa presensya ng Panginoon, hindi kayang matinag. Amen? Hindi ka kayang gibain ng dadaan sa iyong pagsubok. Hindi ka kayang patumbahin. Di ba? Hindi ka kayang ibuwal ng mga pagsubok. Di ba? Kung naka-anchor ka sa presensya ng Lord. Kasi sabi niya, secured future in Christ. Napakasarap pakinggan. Amen? Hallelujah. So, tayo po ay dadako na sa ating pong topic. Ayoko ng title. Baka title, sabi ko kasi, biniro ko si Mike. Ano ba yung topic mo? Yung title ko is, kuhanin mo ang bala sa tuktok ng rep. So, our topic is, ano sabi dyan? God is in control. Di ba? Ano yung topic ko last teaching na kung natatandaan nyo? Di ba? Walang nakatanda sa inyo, no? Hallelujah. God is everything, sabi, di ba? Now, we are facing 2026, ano po? We are facing year 2026, ano? Kailangan iset natin yung ating mind that God control everything throughout this year. Amen? Throughout this year. Kailangan natin yun Ngayon pa lang, nagsisimula pa lang ang taon. This is only third Sunday of the month. It's only January, ano po. Malayo pa ang tatahakin natin para matapos ang taong ito. At ang napakahalaga, ano po, at ang napakaganda, kontrolado ng Panginoon ang lahat ng bagay para sa iyo. Amen? Hallelujah. So, number 1 po, sa ating pong topic, ang number 1 is, ang sabi diyan is, ayan. Sabay-sabay ko pa natin yung basahin. God says everything is temporary. Don't stress over the things you can control. Amen? Sabi ng Lord, God says everything is temporary. Everything is temporary. And also, God says everything has its time. Has its own time. Ano po? So, be patient for God knows what is best for you. Ano po? Lahat po may panahon para sa'yo. Lahat ay may oras para sa'yo. Lahat ay may oras, may panahon sa anumang dinidesire ng puso mo. Sabi nga lagi natin sinasabi, in God's perfect time. Ano po? In God's perfect time. Kasi may mga bagay na kapag may mga bagay kasi na kapag para talaga sa'yo, kahit hindi mo hilingin sa Diyos, ibibigay ng Lord sa'yo yan. Di ba? In the right time. Ano po? In the right time, ano po? Ayan shoutout ko na naman ang aming Wonder Baby. Like yung promotion yung aming yan Dapat nagpapa-burger naman yan Si Patty Lapea. Ayan ang aming pong Wonder Baby. Tingnan mo, in God's right time. Ayan na po At tingin mo naman, ang galak ng mag-asawa ngayon, si Noke hindi na natutulog yan. Lagi na naka-Facebook. Lagi na lang ipurok si Patty Lapea. Hindi, kasi talaga yung kagalakan nila no? Isipin mo naman, in how many years we pray for that? Talagang in God's perfect time. So, wag kang mabahala. Kasi, sabi nga, anong sabi doon? Hallelujah. Delays are not failures. Di ba? Or the delays is not denial. Di ba? Hindi siya failures. Kung nadidelay man, magantay ka. Masyado kang Sabi nga, God,
Everything has its time. Diba? Lahat may oras eh. So be patient. For God knows, alam ng Diyos kung ano yung best. Best ang ginamit, hindi better. Kung ano yung best para sa'yo. Para sa atin. Diba? So we don't need to rush. Ano po? Sabi nga dyan, don't stress over the things you can control. So sabi nga po sa 2 Corinthians 4:18, ang sabi dyan, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Puro unseen kasi, puro sin. Kaya ako eh. Puro sin. Isipin nyo? Sabi dyan, so we fix our eyes not on what is seen, but what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Yon, di ba? So God says everything is temporary. Sa lahat po pala ng nakikita natin, temporary lang. Ano po? So yung pong pagkilos ng Panginoon, that's eternal. Yung po yung nakaabang para sa atin. Ano po? So everything, wag mong i-stress. Don't stress over the things you can control. Sabi nga, don't stress. Ibalik mo nga, Ana, sa ating, sa ating, sabi yung Dax. Hallelujah. Hindi, para lang ma-relax kayo. Para lang. May kunting tayo exercise. Ano tawag doon? Commercial, Sabi yan don't stress over the things you can control. Huwag kang magpa-stress kung ano man ang gusto mong maganap sa buhay mo ngayon. Huwag kang magpaka-stress para makuha mo yung gusto mo. Kasi minsan po tayo, we still praying for what we need. Ang sabi natin, for what we need. Pero hindi po natin namamalayan, that is for what we like or want. Diba? Kasi alam natin, we pray for that. We pray for that. Alam ng Diyos kung ano yung best para sa'yo. Alam ng Diyos. Hindi mo kasi nga, sabi nga ng Lord, my thoughts are not your thoughts. Diba? Sabi sa book of Isaiah. Diba? And your ways are not my ways. Diba? So, alam ng Diyos kasi kung ano yung nararapat sa'yo eh. Kaya sabi natin, we church, I encourage you, sa biyaya po ng Panginoon, we need to seek deeper. Kung ano talaga yung pinapanalangin natin sa Panginoon. Kailangan malaman natin at maintindihan natin kung ano talaga yung pangangailangan natin. Huwag tayong it's temporary. Huwag tayong magpa-stress over the things you can control na hindi mo kayang kontrol. Sabi, magtrabaho ka kasi meron kang ginogol na makuha, May gusto kang bilhin. Gusto mo kasi hindi naman gusto ng Lord para sa'yo, di ba? Tandaan po natin, hindi po wealth ang pinag-uusapan bilang success. Amen? Hindi po wealth. Diba? But, alam po natin, why we are here in the fallen world, kailangan po natin yan. Pero kailangan din po natin ma-enjoy kung ano yung biyaya ng Lord na nasa atin. Amen? Na nare-receive natin. Kailangan, kasama po yan eh. Paano natin ma-enjoy kung hindi ka na tumitigil? Hindi ka na tumitigil. Na-stress ka na hanggang sa gusto mo kasing mabili to. Minsan may ganun tayo di ba? We need to admit that. Kahit ako Diba? Minsan may ganun ako May ganun akong goal. Diba? Pero nare-realize ko parang, pag nabili ko, hindi ko naman pala kailangan to. Diba? May mga bagay tayong ganun So, kailangan, we need to seek deep more, deepen. We need to deepen our faith. Kaya dapat talaga, hindi sapat pala, hindi rin sapat na we only read the Bible. Amen? Kasi once we read the Bible, we only get information. Di ba? Kailangan we need to seek, deepen the Word. Ang makukuha natin, transformation. Amen? Kasi sabi nga, reading is only for information. But seeking is transformation. Amen?
Hallelujah. Palakpakan po nga natin ang Lord. Hallelujah. In the name of Jesus, Father God. Maraming salamat po, Father God. Sabi niya, just enjoy it and embrace the process. And you will step into your purpose. Embrace mo lang kasi may proseso talaga eh. Everything has a process. No? Even we are here, sabi nga ng Lord, that's part, ang proseso is part of Christian life. Or not even Christian life. It's part of every human being ang proseso sa buhay. Amen? So may mga bagay na nga, sabi ko nga, may mga bagay na kapag para sa'yo talaga, ay kusang ibibigay ni Lord kahit hindi mo siya hilingin. Amen? So yung mga may asawa dito, may mga asawa na wala pa pong anak na may desire na magkaroon ng anak. Alam ng Lord, in God's perfect time, marireceive mo yan. Kailangan mo lang panghawakan. Kailangan mo lang magtiwala. Kailangan mo lang mag-submit. That's medyo, kung titingnan po natin, in Christian living is like medyo difficult, parang sa isang tao, Pero hindi eh. Wala ka namang gagawin kundi you need to know Him. Diba? You need to believe in Him and you need to follow Him. Diba? Yun lang naman ang kailangan mo eh. Submission, repentance, submission, di ba? So, napakadali. Napakadali ng pinagagawa ng Lord para ma-receive mo kung ano talaga yung best para sa iyo. Amen? Sabi nga po sa Proverbs 19, verse 21. Tingin po, sabi dyan sa Proverbs, basahin po ninyo. Many are the plans in person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Yan ang sinasabi ko, di ba? Maraming plano nagmumula sa puso natin, Pero hindi po tayo magpapatupad nun. Di ba? Ang huling perma, si Lord pa rin. Para kang nagpapapirma ng dokumento niyan eh. Di ba? Para ma-receive mo yung cheque mo. Di ba? Marami kang pagdadaanan, Marami kang plano. Pero si Lord pa rin yung huling perma. Di ba? So, huwag kang magpaka-stress sa kung ano man ang gusto mo. Diba? Just enjoy the process. Sabi nga, i-enjoy mo lang yung process. Enjoy and embrace the process. Diba? Napakagandang verse niya, Sabi niya, many are the plans in person's heart. But it is the Lord's purpose that prevails. Diba? Marami tayong plano sa buhay eh. And there's nothing wrong on that. Diba? Wala pong mali doon. Wala pong mali. Kaya lang, sana, minsan, makita natin kung ano talaga yung nararapat para sa atin. And we need to, sabi ko nga sa inyo, we need to pray more deeper, to the Lord, para malaman natin kung ano ba talaga yung pangangailangan natin. Amen? Masarap magkaroon nito, masarap magkaroon yan. Ang tanong, gusto ba ng Lord para sa iyo yan? Diba? Kailangan yung gusto nyong dalawa. Diba? Sometimes, minsan, sabi mo, hindi naman ito ang gusto ko eh. Pero alam ng Diyos, in the right, sa pagdaan ng panahon, yan ang magiging best para sa iyo. Diba? Parang sa ano yan eh. Parang sa, example, parang sa mga nanliligaw yan eh. Hindi naman ito ang gusto ko eh. Pero pag yan ang napangasawa, pero yan ang mapapangasawa mo, di ba? Di ba? Parang misis ko, ayaw niya sa akin eh. Pero, di ba? Di ba? Pero yun ang best pala para sa iyo. Kasi, sabi ko nga sa inyo, sabi ko nga, church, hindi natin namamalayan, hindi po natin namamalayan na hindi na pala yung gusto ng Lord na maging tayo, yung gusto natin para maging tayo. Di ba? Laging ang tandaan natin, laging nating ipag-pray that kung ano yung gusto ng Lord para sa atin, yun ang matupad. Di ba? Huwag yung atin. Amen? Kasi everything here is temporary. Amen? So, number 2 na tayo, Ana? Yan. Ang sabi dyan, seasons change, storm pass, and even the toughest time will fade. Sipin mo yan, di ba? Tsaka yung pag-amen, parang hindi yung amen. Diba? Dapat may power. Dapat may energy. Amen! Di ba? Yan. Amen. Parang may blending eh. Parang may blending. Di ba? Hindi, dapat may energy para
Alam mo, during that praise and worship, ramdam na ramdam ko, kasama natin yung Holy Spirit. So, wag nating sayangin ang pag-stay ng Holy Spirit dito. Di ba? Wag nating bigyan ng kahulugan ng Lord para iwanan tayo. Di ba? Mas bagkos, bigyan natin siya ng kahulugan para mag-stay, hindi lang dito, kundi sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Yan ang gusto ko. Amen. May blending di ba? Sabi niya, seasons change, storm pass, and even the toughest time will fade. There is a time for every purpose under heaven. You don't need to rush, sabi ng Lord. Lahat, may mga oras for every purpose under heaven. You don't need to rush. You need faith, and at the right time, everything will fall into place. O, di ba? Napakasarap pakinggan maghihintay ka lang naman. Di ba? Ang gagawin mo lang is you need to follow Him. Di ba? And then, antayin mo. Di ba? Di ba? Kasi, you know what? Church, yung topic niyan, yung number 2 na yan, is seasons change, storm pass, and even the toughest time will fade. Alam nyo, sa word na babanggitin natin, mabibigla kayo. Anong nating word natin dyan, Ana? Pakita mo nga sa ating mga kapatid na ito. Sabi dyan, Timo, sa Isaiah 45 verse 7, I form the light and create disasters. I bring prosperity and create disasters. I, the Lord, do all these things. Amen? So, siya talaga ang gumawa Seasons change. Ilang seasons ba tayo every year? 4 seasons, di ba? 4 seasons, di ba? Saan tayo nag-start? Spring ba? Winter, January, winter no? Yeah, di ba? Winter, spring, summer, and fall. All you have to do is call and I'll be there. Di ba? Di ba? You've got a friend. Kasi si Lord, hindi lang natin tatayan He is also our friend. All you need is to call. Di ba? Call. One call away. Di ba? Sabi ko nga lagi sinasabi ko sa inyo, our God, hindi mo, during your prayer, during your troubles, during your trials, huwag ka na tumawag kung sino-sino man. Tatawagin mo kung sino-sino man, God is only prayer away. Di ba? Ganung kalayo lang ang Lord sa'yo. Ganung kalayo lang. One prayer away. Or one call away. Di ba? Di ba yung mga kantang yun? Diba? Dapat pala natin, pa-practice natin yun Di ba? Sabi doon, seasons change. Ginawa niya lahat Storm pass, and even the toughest time. Kasi sabi nga, kailangan nating dumaan sa pagsubok. Kailangan nating daanan yan. Kasi on that time, during that time, di ba, namumold tayo. We molded. Nahuhubog tayo. So, nahuhubog tayo sa kung ano man ang gusto ng Lord para maging ikaw. Para maging tayo. Di ba? Di ba? Amen? Yan. Number 3 na tayo, Ana. Malapit lang po, madali lang po to. Ito hanggang lang po to, 16. Number 3, malapit pa naman, malayo pa naman tayo. Gusto niyo ba, baba? Pwede ko na pong tapusin. Gusto niyo ba? Pwede ko nang i-shortcut. Hindi, gusto niyo pa? Amen, yan. Yung pag-amen din, may energy walang blending. Amen. Diba? Amen. So number 3 na tayo, Ana. Ano sabi dyan? Trust that each challenge has its purpose and brighter days are ahead. Di ba? Magtiwala ka lang. Di ba? Sabi doon, focus on controllable aspects and take proactive steps rather than dwelling on negativity. Di ba? Minsan nakakain tayo ng negative things Di ba? Di ba? Pero dapat doon tayo mag-focus. Huwag tayo mag-focus sa uncontrollable. Kasi sabi dito, don't stress over, sa number 1 natin, don't stress over the things you can't control. Huwag ka doon mag-focus. Mag-focus ka sa controllable aspects. Di ba? Don't dwell in negativity. Sabi doon, then you will see the divine opportunities to deepen your faith, draw
closer to God and refine your spiritual character. Amen? Trust. So trust that every challenge has its purpose. Magtiwala ka lang. Sabi nga sa Proverbs 16 verse 4, the Lord works out everything. Pakita mo sa ating The Lord works everything for its own purpose, even the wicked for a day of trouble. Amen? Hindi, trouble. Ano yan? Ano yan? Anong version yan? Binago ni Sarah Jane. Okay. Hindi, okay lang yan. Pare-parehas naman yan. Diba? Sabi niya, the Lord works out everything for His own purpose, even the wicked for a day of trouble. Alam po. So si Lord, walang iba kasi si Lord pa rin lahat. Di ba? Si Lord pa rin si Lord pa rin lahat ang kailangan ang kailangan natin. Siya pa rin ang nagpapatupad. Siya rin ang gumawa ng challenge. Siya rin ang gumawa ng tagumpay or victory. God do everything. Sabi niya dun sa I, the Lord, do all these things. Diba? So, we need to understand, church, na everything is the Lord has made. Kanta rin yun diba? Everything is the Lord has made. Diba? So, music, this is the day, this is the day. Kanta rin yun So, and brighter days are ahead. Your future will filled with divine blessings and freedom. God is preparing what is best for you. Be patient, sabi nga. Be patient. Delays are not failures. Amen? Delays are not failures. Hallelujah. Napakasarap pakinggan, po. Ang kailangan lang natin mag-antay. Diba? But we need to do something. Sabi, Pastor, ang dali pala, mag-aantay lang. No, hindi naman ganun kadali din. Kailangan may gagawin tayo. Kailangan meron din tayong gagawin. Ano ba yung mga gagawin natin? Kung ano yung gusto ng Lord na gawin natin. Diba? Sabi ko nga sa inyo, we need to read the Bible para malaman natin kung ano yung dapat na gawin din natin. Hindi pwede na parang one tamad lang tayo na aabangan natin bumagsak ang prutas na hindi natin akitin or hindi natin pipitasin. Diba? Mauunahan tayo ng ibon. Diba? It's also biblical, di ba? Ang sabi ng, di ba, yung woman that pleading in 12 years. Di ba? She do something. Gumapang pa nga siya, no? Di ba? She do something. Di ba? She did his part para makuha niya yung pahawakan niya o yung laylayan ng damit ng Panginoon, di ba? Even sino yung sumigaw ng sumigaw? Si Bartimaeus, di ba? Kahit siya pinagbabawalan ng, huwag kang sumigaw. But still, he did something para makuha niya yung atensyon ng Panginoon. Ganun ang dapat natin gawin. We need to do our part. Diba? We need to do our part. We need to do our part. Diba? Para matanggap natin kung ano talaga yung gustong gawin ng Lord para sa atin. Amen? So, your future will filled with divine blessings and freedom. God is preparing what is best for you. Be patient. Delays are not failures. Ang sabi nga po sa Proverbs 4 verse 18. Ayun na po ba? Ayan, sabi. The path of the righteousness is like the morning sun, shining ever brighter till the full light of day. Di ba? Napakasarap pakinggan, di ba? Sabi doon, the path of the righteous, yung para sa'yo, di ba? It's like a morning sun. Nakakasilaw na liwanag. Shining ever brighter. Ba? Amen? Palakpakan po natin si Lord. Yan. Nung pinag-aaralan ko to, sabi ko, even it's only a simple topic, because we all know that God controls everything. Alam natin yan Kahit sino sa atin dito, alam natin. Kaya lang sabi ko nga, hindi pala basta lang nalaman natin na or maniniwala tayo that God control everything. God is everything. And He control everything. Sabi ko nga, dapat pala talaga mapag-aralan natin.
kailangan malaman natin yung tamang interpretasyon ng kanyang mga pangako. Ano po? So, ang sarap pag-aralan talaga ng pangako ng Panginoon. Amen? Napakasarap bulay-bulayin sa buhay mo. Ano po? Yung mga story in the Bible, ang sarap balikan. At tapos, may imagine mo yung vision mo na talagang nangyayari right now. Ano po? Nangyayari right now eh. Diba? The miracles, diba? The blessings, the favor, the provision na dati noon lang nangyayari din ngayon, diba? You receive the miracles, diba? I amen for that. Kasi ako sa sarili ko at sa pagkatao ko, at sa biyaya lang ng Lord, I receive His miracles. Diba? Diba? Alam niyo naman lahat ano yung pinagdaanan ko. Diba? May marami pa rin dito, yung mga tumanggap talaga ng kumpletong kagalingan, diba? And napakalaking biyaya kasi nakakatayo kami dito. Diba? Kami ang sa biyaya po ng Lord, kami ng mga tumatayo dito, even elders of the church, even all the leadership, ano po, we are a part of God's glory. Ano po? We are all part of God's glory. Ang kailangan lang po natin is, we need to admit na kailangan din natin to engage, church. We encourage you to engage in everything that we learn in the process. Ano po? Kailangan po natin na matutunan. Kailangan din po nating kumonek. Ano po? Kung ano man yung gustong gawin ng Diyos sa ating ministry. And we are very, very blessed. Ano po? Ang pastor natin, we are very blessed sa mga leadership. Even sa congregation na po. Kasi yung unity natin, and even your presence, ano po, and we feel that presence, ano po, sabi nga ng Pastor Ernest, biyaya talaga kasi nung pumunta siya dito sa JA1 Ministry is yung nakikita niyo yung suporta, hindi lang ng leadership but the whole congregation, ano po. Palakpakan po natin ang buhay ng isang tao sa pangalan ng Diyos, ano po. Hallelujah. So, number 4 na tayo, Ana. Di ba? Number 5 na? 4 pa lang. Oh, nagmamadali kayo, may lakad ka? Wala naman, no? So, number 4 na po tayo. Sabi diyan, keep your faith strong, knowing that whatever you're going through is only for a moment. Di ba? Laging pinaiintindi sa atin ng Lord, yan pa rin eh. Everything is temporary eh, di ba? Laging pinaiintindi sa atin ng Lord, only for a moment. All you need is to keep your faith strong. Sabi ko nga, once ginamit mo or pinanindigan mo or tinayuan mo that our Lord is your foundation, ano po, and you anchor to it, your faith will not be broken. Amen? So, remember that the tallest tree was once just a seed. Di ba? Yung malaking puno, dati lang yung maliit eh. Sabi? Dati lang yun ay isang buto. Growth takes time, and during that time, it's being molded, and it's strengthened for what lies ahead. Di ba? So, you need to stand on your faith. Di ba? Kasi during the process, you are being molded. Di ba? You are being strengthened. Huwag mong sayangin yun. Sabi ko nga sa inyong kanina, huwag niyong sayangin ang araw na ito na hindi mo makukuha ang ating pinag-aaralan. Huwag mong sayangin. Di ba? Sabi doon, no? And during that time, you are being molded and strengthened for what lies ahead. So, yung pagdadaanan mo, pagdadaanan natin sa biyaya ng Lord, even we are facing trials and difficulties, but on that process, unti-unti, hindi natin nalalaman, unti-unti tayong lumalakas. Unti-unti tayong pinalalakas ng Panginoon. Huwag mo lang lilikuan kung ano yung straight path na ibinigay sa iyo ng Lord.
Diba? Kung hindi ka pinaliliko sa kanan, huwag kang lumiko sa kanan, dumiretso ka lang. Kasi mawawala yung ano po eh. Mawawala, kumbaga sa kwan, hindi yun ang gusto ng Lord para sa iyo eh. Kung ano yung path na ibinibigay sa iyo ng Lord, doon ka lalakas. Doon ka ba ta-transform? Doon mo, at the end of that road, you will receive what is best for you. Amen? Amen. So sabi nga po sa 1 Corinthians 16:13, be on your guard. Stand firm in the faith. Be courageous and be strong. Di ba? So, kailangan mo lang i-stand firm in your faith. All you need is to stand firm and be strong. Di ba? So, isipin po natin, hindi ka ba titinag eh? Di ba? Hindi ka ba titinag? If you stand strong in your faith. Kasi bakit? Alam mo, pinangahawakan mo, kasama ang Lord. God is with you all the times. Whatever happens, whatever trials you're facing, God is with you. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Sabi doon, knowing that whatever you're going through is only for a moment. So the lesson you've learned along the way will make the victory even sweeter. Diba? Diba? Sabi doon, ang ganda oh. The lesson you've learned along the way. So yung natututunan mo pa. Kasi you being molded eh. Diba? During the process, nahuhubog ka. Diba? Nahuhubog ka. At may natututunan ka. And along that way, you will make, ikaw rin pala ang gagawa. Yung tagumpay mo is even sweeter. Mas matamis pa pala. Diba? Mas tatamis ng tatamis. Sabi doon, will make your victory even sweeter. Amen? Sabi po sa Philippians 4:6, Ana, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Amen? Hallelujah. Alam ko, maraming umahawak sa mga verses na ito eh. Diba? Maraming sumambot, maraming tubalon, ibinulsa. Ang tanong, nahugot nyo ba ulit? Na isa mamuhay nyo? Sabi ko nga, huwag nating sayangin kung ano yung best na nakalaan para sa atin. Huwag nating sayangin, church. Andito na tayo eh. Diba? Pag sinambot mo, isa buhay mo. Pag tinuyuan mo, isa buhay mo. Diba? Kailangan makita sa atin. Hindi yung nag-pray lang tayo, hindi yung nag-declare lang tayo sa sarili natin, but wala na. Kailangan makita sa atin ng ibang tao kung ano ang ginagawa sa atin. And then we will encourage them to join us. We will encourage them to know Jesus more. Amen? Yun kasi ang mahalaga eh. Yun ang mahalaga. Sumama man sa atin, not for our ministry, but for the Lord. Amen? Diba? Hindi yung sumama ka lang dahil nag-join ka sa ministeryong ito. No. Kasi our center is Jesus Christ. Ang Lord lang ang tinataas natin dito. Wala nang iba. Hindi ang pastor, hindi ang leadership, hindi ang congregation. But the Lord is raised up here and live up here. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. So number 5 na tayo, hala. Malapit na tayo matapos. Hallelujah. May timer ba? Wala, no? Nasaan? Wala pa naman, no? Okay. Sabi doon, let go of your worry and place your trust in God's plan for you. Ganun pa rin. Paulit-ulit lang tayo, di ba? Kasi bakit? Kasi gusto ng Lord, Lord always reminding us. Di ba? Sabi ko nga minsan sa inyo, minsan hindi natin namamalayan na iba na pala yung tinatahak natin. Even sa isip natin, it's not our intention na mali na pala yung dinadaan natin. Ano? Kaya sabi ko nga sa iyo, we need to seek more, deeper. Diba? Kung saan talaga tayo papunta. Diba? Kasi, sabi doon, just place your trust in God's plan for you. Laging yung plano ng Lord. Ano yung binanggit ko kaninang verse? Proverbs, ano? Many are plans, in human plans, in ano? Diba? Sabi, hallelujah. Diba? Mamaya na? Diba? Sabi doon sa Proverbs, ano?
Ayan, 1921. No? So, many are the plans in person's heart, di ba? Di ba? But still, di ba? The Lord's plans prevails. Di ba? Ganun pa rin di ba? So let go of your worry. Huwag kang magpapadala sa problema dahil lilipas din lahat yan. Everything is temporary Di ba? Hindi lang yung nakikita nating material, ang temporary, hindi lang yung nakikita natin dito sa. Pati pala problema. Pati pala difficulties. It's only temporary. Amen? Di ba? Kung may nararamdaman ka man ngayon, hindi yan panghabang buhay. Di ba? It's all temporary. Amen? Are you believing that? Are you with me, church? Di ba? Lahat temporary. Di ba? Yang sakit karamdaman, even cancer. Kasi cancer ginawa lang ng that name built by human. But the name above in every name, still Jesus. Ginawa lang ng tao yan Pinangalan lang yan ng tao. Di ba? Merong limitasyon ang kayang gawin ng tao. Di ba? But the source of our life, Jesus Christ, is unlimited. Amen? So, laging ganoon lang dapat ang mentality natin Sabi daw, huwag kang magpadala sa problema dahil lahat nga lilipas din. Di ba? Kung sa tingin mo, inuulan ka ng problema sa mga oras na ito, gawin mong payong ang panalangin. Gawin mong payong ang tiwala mo sa Diyos. Gawin mong payong ang pangako ng Diyos. Tumilong ka sa biyaya ng Lord. Kung sa tingin mo, inuulan ka ng problema sa mga oras na ito, yun lang ang gagawin mo. Gawin mong payong ito. Amen? Amen? Hallelujah. So sabi nga sa 1 Peter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. It's a simple word, di ba? Ibigay mo lang kay Lord. Let go. I-let go mo. Yung worry, wag mong kimkimin. Yeah. Wag mong kimkimin. Kung may sama ka ng loob sa akin, kung may sama ka ng loob sa kaibigan mo, wag mong kimkimin. You need to let it go. Let it go. Let it go. Kailangan mo i-let go. Sabi nga, move on. Di ba? Why? Yun ang gusto ng Lord Yun ang gusto ng Lord na gawin mo. Kasi the battle is not yours, but God. Yun lang kasi yun It's very simple. Simpleng-simple lang. Pero bakit meron pa rin mga tao na namumuhay sa takot? Namumuhay sa kung anumang problema. Di ba? It's very simple. Let it go. Battle is not yours. Di ba? But kailangan mo lang pagdaanan talaga Kasi that is a part of Christian life. Sabi nga. Di ba? It's part of our Christian life. Amen? So, hallelujah. So, hallelujah, Lord. So, place your trust in God's plan for you. Di ba? Kailangan lang magtiwala ka talaga, Lord, church. Magtiwala ka sa Lord. Ibibigay at ibibigay sa'yo. Kasi ang alam ng Lord ang plano niya sa'yo. Alam ng Lord kung ano yung best para sa'yo. Hindi si Lord, hindi ka titipirin ng Lord. Kasi akala natin, hindi tayo pinagpapahala ng Lord Di ba? Alam mo, may iniintay lang palang Lord sa atin. Kaya nga, yun ang hanapin natin Yun ang ating hukayin. Di ba? Hindi ko alam kung ano yun. Hindi ko alam kung bakit hindi nyo pa nare-receive yung desire kung ano yung desire ng mga puso nyo. Na ating lahat, even myself, sa biyaya lang po ng Lord tayo umaasa. Di ba? Hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan nyo. Hindi ko alam kung ano ang pinapanalangin nyong makuha o makamtan para sa buhay nyo. Hindi lang sa inyo, sa pamilya nyo, di ba? But still, all you need is to trust in Lord. Amen? Alam ng Lord kung ano yung plano niya sa iyo So this verse is very popular. Alam po natin lahat. Ana? Sabi po sa Jeremiah 29:11, ano sabi doon? Alam niyo to. Sabi doon, sabay-sabay tayo. Di ba? Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Di ba? This
is a very popular verse. Alam mo, narinig ko to, tung Jeremiah 29:11, tumangutango lang ako kay Pastor Jen. Kay Pastor Jernel ko to narinig, ha? On our first attend sa, hallelujah, thank you, my boom. Sa ating leadership camp. And it's held in Chilliwack. That's our second year. During that time. Tumangutango lang ako. Sabi niya, popular verse daw. Alam niyo, kahit di ko alam. So, nung talagang dumaan ng araw na pag-aralan natin, napakasarap balik-balikan. Kung ano man ang problema mo, napakasarap balikan ito. Sabi ng Lord, for I know the plans I have for you. Alam ng Lord kung ano yung plano niya sa'yo. Plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Pero bakit, Pastor? Bakit may mga bagsak pa rin ang pamumuhay? Bakit may bagsak pa rin ang pagkatao? Bakit may mga problema pa rin ang mga tao? Kasi nga, hindi nila alam kung ano yung pangako ng Lord. Diba? Hindi nila naiintindihan. Alam mo, biyaya para sa atin, and we are so blessed kasi nandito tayo ngayon. We keep learning the Word of God. Alam niyo, napaka-blessed natin. Dahil meron tayong naririnig. Meron tayong napag-aaralan. Even we are not, there's no perfect in this world. We are not perfect. Ano po? Do you believe on that? Walang perfect na buhay. But ito lang ang kaya kong sabihin sa inyo, sa biyaya po ng Lord. We can make our life close to perfect. Amen? We can make our life close to perfect. Kailangan natin is trust in God's plan. Draw closer to Him. But embrace the process. Diba? Embrace the process. Yun ang kailangan natin eh. And stand firm in our faith. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Sabi nga po doon, sabi ko, place your trust in God's plan for you. Church, we're facing the 2026. Sabi ko nga sa inyo, set your mind. Set your mind. That God control everything. Even simpleng sentence. Sentence na yun, Simpleng kung titingnan natin, po. But very powerful word. Diba? Tatahakin natin ang taong ito. Maraming ibubuhos na pagpapala. Alam natin yan Maraming pagpapalang ibubuhos ang Lord sa buhay natin. Sa taong ito. Yung hindi natin natanggap, nakabalk yun Kasi bakit? Each every one of us here have already a blessing. Diba? Hindi lang natin nakukuha pa. Kasi may iniintay ang Lord sa atin. Kaya sabi ko sa inyo, tayuan natin kung ano yung pangako ng Lord para sa atin. Diba? Sa buhay natin, that He control our life. Siya yung maging piloto ng buhay natin. Siya yung, hawakan lang natin yung manubela. But siya pa rin yung paggalawin natin. In every aspect of our life, trust in Him. Diba? Trust in our Lord. Diba? Kung ano nga yun, sabi ko nga, kung ano yung desire ng mga puso nyo. Diba? Sa may mga asawa, sa may mga gustong magkaanak, sa may mga gusto pang magkaroon ng biyayang bahay, trabaho, papers, all you need to stand firm on your faith. Kasi nothing is impossible to God. Diba? Walang imposible sa Lord. Diba? Kung talagang para sa'yo yan, sa'yo yan. Wag mong hayaang agawin ng kaaway yan sa'yo. Yun kasi ang mahalaga dun Diba? Kahit sa'yo yan, kung hindi mo tatayuan, aagawin yan ng kaaway sa'yo. Diba? Amen? Amen. Hallelujah. So, lastly, yan. Last na po tayo. Last topic natin. Sabi dito, He's guiding you through every trials. And soon, you'll look back and see the growth and strength that come from it. Wow. Di ba? Palakpakan po natin, Lord. Hallelujah. Sabi dito, He's guiding you through every trials. Trial will not last forever. God is turning your pain into purpose. And your struggles into testimony. Amen?
Hallelujah. Alam niyo po, short testimony sa biyaya po ng Lord. Isa to sa pinanghawakan ko eh. When I was diagnosed 10 years ago. Papunta na po sa 10 years. That was 2016. And alam niyo na po lahat ito. Di ba? Isa po to sa pinanghawakan ko. Kaya nagagamit ko siya ngayon sa biyaya po ng Lord. Every time I preach, I share that testimony. Bakit? Kasi buhay akong patotoo eh. Diba? Kasi na-receive ko yung... Isa lang po ang kahulugan ng nangyaring iyon. Ano mo? Our God is a true working God. Amen? Diba? Isa lang po. Yun lang po. Our God is a working God. Miracle is real. Diba? Sabi ko nga sa inyo, in this ministry, we are promote miracles. Diba? Kasi totoo yung milagro ng Panginoon eh. Kasi masarap tanggapin ang milagro ng Lord. Napakasarap pong damahin. Kasi tunay lang yung pagmamahal, yung unfailing love ng Lord, nasa sayo. Amen? So, trials will not last forever. God turning your pain into purpose and your struggles into testimony. Kasi pinangawakan ko itong verse na ito eh. Sabi diyan sa 1 Corinthians 10:13, Ana? Sabi diyan, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is so faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, mahalaga to, but when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Sabi ng Lord, wow! Hallelujah! Isipin mo, pag pala tayo, when you are sinking in your trials, iaahon at iaahon ka ng Lord. Kung hindi mo na kayang lumangoy, si Lord ang lalangoy para sa'yo. Kung hindi mo na kayang lumakad, kung hindi mo na kayang tumakbo, si Lord ang tatakbo sa'yo. Kasi bakit? Napakalinaw ng kanyang pangako eh. When you are, hallelujah. When you are tempted, He will also provide a way out. Siya pa rin ang maglalabas sa'yo. Ipuprovide niya yung dadaanan mo palabas sa pagsubok na ibinigay niya sa'yo. Di ba? Even it's common to all mankind. Sabi nga ng Lord, di ba? It's common. Para sa ating lahat. Pero wala tayong magagawa eh. Hindi natin alam bakit may taong mahina. May taong mas malakas sa'yo. So yung mga mahina na hindi na pala kayang lumangoy at andun pa ang dulo, si Lord ang lalangoy sa'yo. Magtiwala ka lang. Kung tumatakbo ka at di ka na makatakbo, hindi mo naangat ang paa mo, si Lord ang mag-aangat ng paa mo. Hanggang sa marating mo ang dulo. Pag narating mo ang dulo, sabi doon, you will endure it. Amen? Di ba napakasarap? Isa po to sa pinanghawakan kong verse during that time. Di ba? Isa to sa pinanghawakan ko. This is a real testimony, church. Why I am started here right now? It's only by grace. Di ba? Sabi nga namin, pinag-uusapan namin, if I'm not a believer on that time, I am 6 feet below the ground. But still, pinalakas ako ng Lord. Hallelujah. And talagang, palakpakan po natin ang ating Lord. Hallelujah. Napakasarap mamuhay kung ano yung plano ng Lord para sa atin. Napakasarap mamuhay. Napakasarap isa buhay kung susundin natin yung kagustuhan ng Lord na maging ikaw. Amen? Hindi po ba? Sabi doon, and soon you'll look back and see the growth and strength that come from it. Diba? Napakasarap. Makikita mo. The battles will be won. Sabi ng Lord. The tears will dry. And victory will come. And when that moments arrive, you look back and say, it was worth it. Amen? Woo! Hallelujah. Diba? Sabi daw, no, wow, napakasarap. Hallelujah, Panginoon ko. Hallelujah. Mapapaiyak ka na lang eh. Sabi daw, no, the battles will be won. The tears will dry. And victory will come. And when that moments arrive, you look back and say, ikaw mismo magsasabi, God, it was worth it. Lord, salamat. Diba? Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Maraming salamat po, Father God. So, hallelujah. Sabi nga doon, look at our verse here.
Ana. So, napapayak na ako, pero Ana. Yes, di ba? Hindi kasi ang sarap pakinggan di ba? Si Lord kasi may sabi nun Di ba? Ulitin ko sa inyo. Sana makuha nyo. The battles will be won, the tears will dry, and victory will come. And when that moments arrive, sabi doon ni Lord, you look back and see, and say, it was worth it. Ikaw mismo, di ba? Mapapatunayan mo sa sarili mo. Di ba? Mapapatunayan mo sa sarili mo. Worth it dahil tinayuan ko ang pananampalataya ko sa iyo, Lord. Worth it. Bakit? Kasi ikaw yung naging foundation ko. Worth it, Lord. Kasi bakit? Ikaw ang gitna ng buhay namin. Di ba? Kaya napakahalaga. On our family, of course, especially in our family, kailangan we need to declare that the center of our family is none other than Jesus. Di ba? The King of Kings. The Lord of Lords. Di ba? Sabi sa ating verse, sabi doon, Isaiah verse 40, hallelujah, chapter 40, verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be pained. Amen? Hallelujah. Palakpakan mo natin si Lord. Sabi doon, they will soar. You will soar on wings like eagles. Alam niyo ba yung eagles, time na daw, sabi niya, time out. Mamaya, kunti na lang, matatapos na tayo. Dalawa na lang to Ayaw niyo na ba? Hindi, malapit na tayo matapos. Alam niyo ba yung eagles, diba? Yung gano'n, kasi ang eagles, pagka yun, kayang bumuhat ng ng mga deer, Deer, carabao, si Atticus, Sabi si Atticus. I remember, konting lang, patrasas lang, ba? So, nung kami nasa campsite, may eagle kasi. Sabi namin, baka si Atticus na gabi. Takbo si Maring sana Kasi nga, Anyway, yeah. So, ganun tayo. Ganun tayo magiging ganun. Diba? Sabi niya, but those who hope in the Lord, which is us, are you agree on that? Diba? In the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagle. They will run and not grow weary. They will walk and not be pained. Walang panghihina. Puro kalakasan. Diba? Walang pagkabagok. Kundi nakatayo ka lang. Walang pagkatumba. Dahil you stand firm. Kasi foundation mo, Lord. Amen? So, conclusion na po tayo. Music, I will invite all the music team. My conclusion is very simple word. Ang sabi po dyan, stay calm, stay hopeful, just enjoy the process. Diba? Church, kalma lang, sabi ng Lord. Kalma ka lang, Day. Kalma ka lang, Dong. Bakit? Why? Because God is in control. What it says on Lamentations 3, 22, verse 22 and 23, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin, Lord. Hallelujah. So, church, I invite you to bow your head and close your eyes. Ito yung pinasasabi ng Lord sa atin Sa biyaya po ng Lord, ginamit niya ako to be a channel of His Word. Sa biyaya po ng Lord, ginamit niya ako ngayong araw na ito to learn and to receive His Word and blessings. Ano po? Sabi ng Lord, church, whatever happened, at the end of the day, blessed ka pa rin. Always thank God for allowing you to survive every day. Sabi nga ng Lord, yung lumipas lang daw yung maghapon, naligtas ka at ay yung pamilya ay napakalaking biyaya. Amen.
Amen. Hallelujah. Hindi man perfect daw ang daloy ng buhay, always be grateful for all the blessings. Church, hindi man perfect ang daloy ng buhay natin. Sa oras na ito, hindi man perfect ang buhay mo ngayon, may pinagdadaanan ka. Just trust in the Lord. Ano? Just trust in the Lord. Trust. Embrace the process. Ano? Yakapin mo yung pangako ng Lord. Amen? Yakapin natin ang pangako ng Lord. Always be grateful for all the blessings that you receive in your everyday life. Amen? Because God controls everything. Hallelujah! Tumayo po tayo. Still, ipikit po natin ang mata. And I invite you to stand. We need to seek deeper, church. Sa mga oras na ito, nangungusap. Sabi ko sa inyo kanina, huwag nating hayaan, iwanan tayo ng Holy Spirit right now. He is here. The Lord is here. Hindi mo man makita, at mararamdaman mo ang mainit niyang yakap. His warm embrace. Mararamdaman mo, just sink deeper. Come on. Sabihin mo kung ano yung desire ng puso mo. Sabihin mo, huwag mong ihiya. Huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya. Kasi alam ng Lord what is best for you. Mga kapatid, iniintay lang tayo ng Lord. Alam niyo, sinasasabi ng Lord sa atin, we need to set in our mind that we need to wake up every morning with a thought that something wonderful is about to happen. Yun ang gustong ilagay ng Lord sa atin. We know that trials, battles, is all in our surrounding right now. But still, the battle, the trials is not yours. It is the Lord. That's why ang sabi ng Lord, the battles will be won. Yun ang sinabi ng Lord, panghawakan mo, church. Panghawakan mo. Hallelujah. Sa may sakit karamdaman dito, hallelujah, hindi ko alam kung sino kayo. Pinasasabi ng Lord, just trust the process. Trust the process and you will be healed. Just panghawakan mo ito. You will be healed, ang sabi ng Lord. Bakit? Kasi ibinuhos na ng Lord ang dugo niya sa krus ng Kalbaryo. Pinagaling ka na ng Lord. Tayuan mo lang ito. Hallelujah. Sa mga iniintay pa, papers, ano man ito, pinasasabi ng Lord, just trust the process. Embrace the process. Keep your faith strong. Hallelujah. At the end of the day, at the end of that process, you will receive what is best for you and what is right for you. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Continue, praise God. Hallelujah. Kung ano man ang pinisisan ng puso mo, sabihin mo kay Lord. Hallelujah. Iniintay lang tayo ng Lord. Lord is here. The Lord is here. Holy Spirit, we thank you. Hallelujah. For being with us right now. Hallelujah. Church, sabahin mo yung init ng Lord sa oras na ito. Hallelujah. Ito rin, pinasasabi ng Lord. Hallelujah. Sa mga oras na ito, kung sino man po ang may mga mag-asawa na gustong magkaanak na wala pang anak, at yung may mga anak na gusto pang magpaanak, katabi nyo yung mga asawa nyo, put your hands on your belly, ng inyong mga anak, ng inyong mga asawa. Ilagay nyo yung kamay nyo sa tiyan ng inyong mga asawa. And you will receive the blessing. Pinasasabi ng Lord, this is the perfect time. In God's perfect time, you will receive. You will receive. You will receive kung ano yung desire ng puso nyo. Hallelujah. Come on, church. Come on, huwag mo sayangin. Huwag nating sayangin ang presensya ng Lord. Hallelujah.
Oh, Abba, Father God, maraming salamat po, Father God. As we facing this 2026, Father God, we do believe, Father God, hallelujah. Sasamahan mo kami in every trials, in every victory, Father God. Alam namin, Panginoon, we were facing this year, Father God, we entrust unto you, O Lord God. Hallelujah. Church, sabihin mo, pinagkakatiwalaan mo ang Lord sa mga oras na ito. Hallelujah. Dadaan ang taong ito, kasama mo siya. Hallelujah. Lord, ipadama mo sa iyong mga anak your presence in our everyday life. Your presence, Father God. Holy Spirit. Hallelujah. Patuloy mo kaming gabitan ng iyong holiness. Let your fire always with us in our everyday life. Maipasa namin sa aming mga pamilya, Father God. Hallelujah. O Abba, Father God. Hallelujah. Church, just trust the process. Hallelujah. Trust in the Lord. Hallelujah. O Abba, Father God. Come on, music. Continue worship. Hallelujah, Lord. Panginoon ko, hallelujah. Maraming salamat po, God. Hallelujah. Sa mga oras na ito. Church, come on, continue worshiping God. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, Abba, Father God. Thank you, oh God. Thank you, Panginoon. Sinamahan mo kami sa mga oras na ito. Para God, daman namin ang iyong presensya. Thank you for your promise. Thank you for your word. Hallelujah. And we decree and declare, Panginoon, hindi ka pa po tapos sa bawat isa sa amin, Father God. Alam namin, nagsisimula ka pa lang, lalong-lalo na we're facing. We are only start on the year 2026, Father God. Kung ano ba ang hindi namin natanggap on the last year, marireceive namin ito, Panginoon, in your God's perfect time. Maraming salamat po, Father God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Abba, Father, Holy Spirit. Come on, church. Sing worship. Hallelujah. Maraming salamat po, Father God. For we know, Father God, kung ano yung plano mo sa bawat isa sa amin, Father God. Turuan mo po kami, Panginoon, hallelujah, to stand firm on our faith. Hallelujah, turuan mo ang bawat isa, Father God. Iparamdam mo, Panginoon, the right blessings, the right provision, Father God, in the name of Jesus. Hallelujah. Amen and amen.